correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na derechahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, Radyo Mo Nationwide. Kaya kumusta maradyaw na buntag na saba sa Ijotanan? Ako si Radyoman Gaydol Futsu, magigiba na isabang din sa Wednesday edition ng Straight to the Point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw, Miyerkules na sa 13 ng Mayo 2026. Isa ka 22 anyos na estudyante dakpan sa pagpayuhot ng illegal na droga. Laing vehicular accident na itala sa lungsod ng Placer. Samtang General Manager ng Surigao Metropolitan Water District mipaklaro sa mga lakang kuman kaiban ng LGU Surigao City sa pagsulbad sa inin problema sa supply sa tubig. Kadagkuan ng Comelec tag-angko na gamay pa ang mga nukadto sa ilang mobile voters registration o inin satellite voters registration bisan kung nagkaduol na ang deadline. Board Member Katri o mga kaibanan tagapatawag sa isa ka committee hearing sa pag-review sa pipila ka mga municipal ordinances. Samtang taga-awhagan kuman ng LGU sa munisipyo ng General Luna ang mga publiko na nakakita ng ini na mga mihimo ng kasamok sa pipila ka mga residente. Joint Greyhounds Operation and BJMP ang taglunsad na isab sa kagamhanan. Inin nahitabo isab sa pipila ka mga kalungsuran tagapalapdan pa ang pagpaningusog sa kahapsay o kalinaw. Isa ka tricycle driver na isab ang taga-reklamo ng isa ka pasahero. Samtang padadyon ni isab kuman ang pipila ka mga magtutudlo na mipasar o ini mga first takers na mipasar sa baguhay pa lamang na tagapagawas na resulta sa exam. Amo dyan ato mga headlines sa ato mga balita para kuman na adlaw Miyerkules na sa 13 ng Mayo 2026. Tatak Weather Report. Weather Report. Ini kuman si Engineer Francis Simulan sa pinaka-latest update sa lakat sa ato panahon para kuman na adlaw. Mayong buntag mao kini ang pinakabagong update sa panahon diri sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island karong Mayo 13, 2026. Kaganihang alas 3 sa kadlawon ang low pressure area formerly Kaloy nga gibanabana kini nga nasa gilayon nga 495 kilometro sa silangan bahin sa Virac, Catanduanes o ana sa coordinates nga 13.8 degrees north, 128.8 degrees east. Samtang diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte ug Siargao Island ug Dinagat Island, makisinati ta og may mapanganuron ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubalan sa pagpatapata kapag ulan o kilat ug dalugdog tungod kini sa localized thunderstorm. Posible ang mga pagkilat, pagbaha o pagdahili sa yuta kung adunay dalugdog nga masinati sa inyong barangay. Hapsay nga to sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa Bagatan Kasadpan direksyon o hapsay nga to sa kasarangan ang balod sa kadagatan. Nga adunay sukod sa wave height nga 0.6 nga to na sa 1.5 meters. Pasabot o
pagtambag taas ang tsansa nga mainiton ang dagan sa panahon o giabisuhan ang katawhan sa pagpangandam batok sa mainit nga panahon labi na sa may kautuhon hangtod sa kahaponon. Hinuon posible gihapon ang nahibulag, lumalabay og dili magdugay nga mga pag-ulan ug dalugdog nga pwedeng makaapekto sa duha og daghang pang barangay. Giabisuhan ang katawhan nga mangandam sa posibleng pagkilat, pagbaha o pagdahili sa yuta kung adunay dalugdog nga masinati sa inyong barangay. Magatang sa thunderstorm o rainfall advisories nga posibleng ipagawas gikan sa Pag-asa. Ang sukod sa temperatura diri sa Dakbayan gikan sa 25.8 ngadto na sa 33 antas sentigrado. Ang adlaw musubang karong buntag sa alas 5:18 ug mosalop karong hapon sa alas 5:51. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao kini si Francis Simorla. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Alas 6:40 na oras ato na sa ato sa Downey Rock Darab Bango-Bango. Ato na sayra na isa na isab ka tinunan dakpan na sa pagpayuhot ng illegal na druga. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fentes. DXRS Radyoman Report. Mukabat sa 8 ka plastic sa sa tagtuang drogang gibanabanang nagtimbang sa 1 ka gramo ang nakumpiskar sa gilunsad ka bypass operation uban sa mga operatiba ng Drug Enforcement Unit kagahapong adlaw diha sa may Purok 3 sa barangay Bonifacio sakop ding syudad pasado alas 9:50 antak na sa buntag nasayran nga subay sa gihimong operasyon ng PNP uban usab ang tabang sa 1st Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company sa pagsikop sa gitudlong street level individual drug suspect nga usa ka nagngalang Idi Umbaw Bernaldez 22 anyos tinunan sa high school kinsa residente sa 4 kilometro sa barangay Luna sakop ning syudad ang napalitan og nakuhaan kini sa dekantidad sa droga human nga gilunsad ang bypass operation sa mga operatiba ng Surigao City Police Station Drug Enforcement Unit ang nakumpiskar nga droga sa posisyon sa dinakpan mokabat sa 7 ka plastic sachet sa tagtuang droga ingon man usa-usab ka plastic sachet ang napalit gikan sa pisod buyer gamit ang 1,000 ka pesos nga buy-bust money sa pagkakuman gipaubos na sa drug test ang nasangpit nga suspect ay kini pasakaan og sumbong dito sa korte sa kalapasan sa Section 5, Section 11 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak, RMN. Straight to the point. Alas 6:42 na oras ato sa ato sa Marijaw na kabubuton nan San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Sa ato pagpapadadyon na sa ato ang mga balita ato na sayran na nagpagawas ako man nan opisyal na pamahayag an LGU sa lungsod ng General Luna, sakop pa sa Siargao Island, Surigao del Norte. Kabahin na ini sa isa ka insidente sa bayolente na panghitabo dito o taga-kundina kuman sa lokal na kagamhanan sa General Luna na pinakabag-o na nahitabo ang kabahin na ini sa waya hikilay na duha ka mga individual na may atake asa na may himo na pagpangulata sa isa ka magtiayon sa isa ka establishmento dito sa General Luna, Siargao Island. Sumaya pa na tag-kondina nila o dili nila itugot na magapadadyon ang susama ni ini na mga insidente o taga-awhag na mga nakakita o naka-witness sa ini na amo na insidente na kinahanglan na mo report o mutabang sa pagkilaya sa ininaamo na duha ka mga tag-aligahan na duha ka mga individual na may atake sa duha ka mga
ka mga magtiayon na General Luna nakilayan na tagdumog kumanan mga turista dili lamang akon mga lokal o domestika tourist gikan sa naglain-lain ng mga lugar din sa Pilipinas kundi lakip na sa mga langyaw na padadon kuman na migdagsang o nagkaarang didon sa General Luna. Taga-butyag pa na mas miarang kuman na pagdagsang ng mga bisita tungod lagi kay summer o ting init. O taga-butyag pa na isa na sabka insidente na itabo na diin taga-reklamo na magtiayon na pagkulata sa way ay kilay na duha ka mga individual. Taga-butyag pa na ang General Luna Municipal Police Station o mga otoridad o opisyal dito nagpasiugda na kuman na mga investigasyon o taghimo nila kuman ang tanan na paagi para masikop na mihimo na amo na pagpangatake sa magtiayon o taga-butyag pa na dili nila ini palapda matud pa pasagdan amo na mga insidente dungan isab na napipila ka mga report sa milabay na mga semana na jaoy isab ang mga langyaw na mga turista na mihimo isab nagasugod ng mga kasamo ka dito taga-butyag pa na miawhag kuman isab na kagamhanan lakip na mga otoridad dito sa General Luna na mohimo na kooperasyon unta na tanan lakip na niini na komunidad sa pag-auhag na kinahanglan isab na mutabang sa ininilapad dato na investigasyon para din matumbok kung sino ang mihimo ng mga pagpangatake tungod kay nakahatag isab ininan kalisang o kahadlo ka sa pipila ka mga bisita lakip na makadugang na nakadaot isab sa kahapsay o kalinaw didon sa amuna lungsod. Taga-butyag pa na para mahatagan isab na hustisya nahitabo sa magatiayon ang taga-wahagan isab ang tanan na may himo na o nakuha ng mga impormasyon labi na kung dyan ilabang kasayuran sa ini na mga panghitabo na kinahanglan mo report nga na sa mga otoridad para matumbok o sikop mga mihimo anan amo na sa laod. So maya pa na pipila sa mga ebidensya na ilataghanap pa kuman ang mga hulagway kung dyan nakakuha ng mga hulagway sa paghimo na pagpangatake sa na pagkulata sa amo na magtiayon lakip na ang mga video mga CCTV footage na duol na mga establishmento unta mo tabang sa ini na investigasyon lakip na niini ang pag-report o kung dyan mga kasamok ang kinahanglan isang dato na mo report ngadto na sa mga otoridad. Giawagan sa kuman na publiko na mag-monitor sa kahimtang o kay nahanglan isang nahimuon na ilang mga parte para magpabilin ang kabibo lakip na niini ang pagkakilaya sa amo na lugar na taga-dagsang tungod sa kamalinaon niini. Straight to the point. Alas 6:46 na sa ato pagpapadadyon sa ato mga impormasyon sa mga balita. Malampuson isab ang tagapahigadyon kuman na paghimo anan inin mga kalihukan didon sa mga barangay labi na ang People's Day Year for a program na tagapahigadon kagahapon didon sa may barangay Sukaylang sa barangay Anumar taga-butyag pa na malipayon ang mga barangayanon didon sa barangay Sukaylang sa barangay Anumar sa pagbisita sa atong mga kadagkuang opisyal sa syudad sa pagpanguyo ni Mayor Pablo Eva Dumlao II para sa taga-takda na paghatag ng libre na serbisyo na didon mismo sa tugkaran ng mga barangayanon sa Sukaylang asanan sa barangay Anumar. Taga-butyag pa na ubay-ubay ang mga serbisyo na nakuha ang gikan sa nagkalain-lain ng mga departamento sa syudad. Sa dito na ini may bisita kagahapon dito sa barangay Anumar. Taga-butyag pa na lakip ni ini ang mga barangayanon sa Sukaylang na taga-paygadon na People's Day program sa barangay Sukaylang Covered Court. O taga-butyag pa na ubay-ubay ang mga nakabinbisyo sa nakalain-lain ng mga dayan na mga serbisyo sa matagabuhatan na diin taga-pilahan ng mga barangayanon. Dungan isab kagahapon tagahimo na pagasugod ang satellite voters registration sa
may isa ka mall, particular na dito sa City Mall ng syudad. Ang unang adlaw sa pagpaygadon sa satellite voters registration ng Commission on Elections ang taga-himo sa dili pa mag-abot na deadline ako man pit sa 18. Hinoon ubay-ubay ang nakalinya kagahapon didon sa pagpaygadon ng satellite voters registration sa may City Mall sa Barangay Lunan National Highway. Dunganan ini tag-angkon isab na sa milabay na pipila ka adlaw minus pa o gamay pa ang nagpaygadon ng ilang mga transaksyon labi na ang mga bagong butante na magparehistro labi na kuman na nagkaduol na ang pagtapos sa voters registration para sa katujuan sa umabutay na barangay SK elections. Taga-Butyag kuman and Comelec officer na dungan sa pagpaygadon ng ini na voters registration unang adlaw ni ini sa may City Mall ang mulungtad lamang ini hangtod sa pizza 18 o gikan Martes hangtod na ini sa Sabado o sa katapusang adlaw sa pizza 18 Lunes. Taga-Butyag na ila abrihan na voters satellite registration gikan alas 8 ngadto na alas 5 sa hapon para sa paghahatag ng serbisyo sa mga buot pa magrehistro labi na ang mga kabataan na nagpagidarunan na 15 anyos para makabutar sa sangguniang kabataan elections. Lakip na ni ini ang mga gusto mag-transfer o mga gusto na ipautro sa ilang mga record didon sa buhatan ng Commission on Elections. Straight to the point. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita taghimo ako man ang bag-o na pamahayag isab anan kadumayahan ng Surigao Metropolitan Water District pinaagi na ni Engineer Benjamin Ensumo Jr. ang pagsulbad sa inin na problema sa kakuyangon na tubig lakip na nakitaan na mga problema ni ini na diin gikatak da isab na himuan na pag-aksyon iban na pagsuporta sa kagamhanan sa syudad o kumana bag-o na mahayag an General Manager sa RMN na DXRS sa Surigao sa eksklusibo ni ini na pakiginabi kagahapon na ila na tagahimuan kuman na dugang na mga pag-aksyon isab para dini matutukan asanan masulbad na problema sa kakuyangon na tubig o jaoy mga nakitaan isab na problema labi na sa mga dagko na mga linya ni ini na amoy rason uno na nuhinay isab ang supply na tubig sa pipila ka mga lugar o labi na dinhi sa tunga na syudad na diin na dugay na isaba na tag-reklamo anan ini na ato ang mga baranggayanon kun ato kayumduman na tag-angkon na napipila ka mga water concessionaires sa dini sa syudad sa paggasugod pa sa ting-init na grabe na ila pag-antos, pagtukaw o mabilar sila matag gabi sa para lamang sa pagtuyat na makaagas na tubig o taga-Butyag pa na isa ba mga problema na nakitaan kumansa na diskubrihan human na taga-Butyag na dyaoy mga dagko na mga linya sa tubig na nangadaot o kinahanglan isaba na ininadali na pagasulbad o lakip na ni ini an taga-tutukan kuman na ini mahimuan dajon na pag-aksyon. Taga-Butyag pa ng General Manager na mihimo isab siya sa pakigatigom kuman na bag-o sa buhatan ni City Vice o ni City Mayor Pablo Iba Dumlao II para mahatagan sa dugang na suporta sa ininila problema sa SMWD. Diyan na itong mainline nga dyan, 14 inches na transmission pipelines nga na ipakita sa imo after sa ato interview sa para may video ka dako na leaking sa may hubasan bridge sa tulay sa Mati sa may Bulala diyan may dito Bulala na taglang nila na area o uban pa 5 kalik na dagko na pasingo dito sa bukid. So amoy-amoy ni una tag-target kay that is why na anato carrying capacity sa ato mga tubo ya maabot sa 100%. For example, ininda ko na tubo supposedly mo produce ini si janan 170 liters per second. No produce na kan si janan 130. So nakuhaan si janan 40 liters per second. So darang yung kadako na tubig
no? So kung imo kita kon nung John sa mga 30%, no, mga 1/3 hapit or 25, no, 1/4 sa ija capacity. Ani sa sabna mo natubo jay mga leaking diri sa may highway, makita nato sa Quezon, nandiyan sa Dayan, dili pa na mo mabuak ang Dayan kay nakinahanglan kami ng leak detection. Kaya di man pwede na magbangag kami. Kung dili makitaan, magbangag. Basin mahurot na mo pagbangag dyan dito na area. So, jay, 8. So, unahon na mo dyan pag-repair dyan 8 ka leaks. Kay amo may siya ako dyan pag-report sa ato Honorable Mayor. Siya nagbantay nga. Kinahanglan nga dito ma-increase na nato supply. Kaya ini nato mga tao sa San Juan, sa Sabang, labi na dyan, amo mga dyan na apektado. Uya na gud hantod kumanja o pay problema, sige pa kami nagbalding. So humanja ng mga leak anamo sulbo na sab is anato na sab additional source, no? So nagunaw na kami na diyan na mo tagpa jay taga-approve na namo na isa ka exploratory well diri sa may Cadmium. Okay naman ng Tag-Ija. Sana isa ka exploratory well diri sa may Barangay Luna. So ininduha ka additional source makatabang sabi ni sa El Nino. Pagka gwapo na nato, sige na maguyang, lampas na kita, pwede rin ni na well padlakan, payungon. Sa nandiyaw yato mga sources sa i-develop na sa atong Kantalibong, source diri sa season na naguba na ulit na hantod ko man niya pamabalik. So, ini na mga additional source, makasalba rin ni sa ato sa kumana panahon kung madali naman ni pagsulban. No? Pero sa umaabot na El Nino karon June, July, August to September, ako gajud maglaong gajud ako sa mga tao na magandam gajud kita. Kay an ato gajud source sa parang-parang mo reduce joon and more than 50%. No mo reduce. So even if masolve na nato tanan leak, anato mga pump amo sa joon ipaandar tanan, ipa-condition tanan. Even if magkumpleto joon sila because of 50% nan kainit kay El Nino, among may pronouncement na pag-asa, kuyangon gyapon na nato supply. So mulang ko ako sa mga tao na magrasyoning mga diyon mga buyana, diyon maabot na diyon, labi na diyon September, diyon July o September, amo gyud siya pinaka worst. So kung pagrasyoning diyon, pag-awas sa isa ka lugar, kinahanglan diyan gyud ato kapunduhan. Okay, mo kuan mo diyan. Diyon El Nino panagsaramay go pero pag igusab drought sab, no, dugay na mga diyon drought gajud sa biblical pa man diyon na sinati naman dyan nila, pamin maganya nila term sa una. So sa ato, dyan naman dyan El Nino, bago naman dyan tunga. Pero mangandam mo dyan kita kay para dili kita magkalisod-lisod. So later on, aton tagplano ni Mayor na aton impounding diri sa may Mati, amo ato i-study na maka-stock kita ng tubig na maabot ng 12 ka adlaw. Na pag walay ulan sa 12 ka adlaw jay ato stock gikan sa jaon na reservoir kay mura man jaon ng pond, amo ra siya ng gamay na lake kay dako man jaon na area diha. So amo jaon i-utilize kung ma-okay na ato feasibility study, then ato jaon siya maghanap kita ng loan na makautang kita kay pahuyang man yan sa city, ato jaon siya i-develop. So ini na mga proyekto makadadaw gajud dinhi sa ato lugar, no? Tapos maghanap pa gid kita kay dili paigo taglaw pa tungod kay nagdako na sa ini nato syudad, kinahanglan gajud na mo-cope up sa nato supply ng tubig. Bueno, pamahayag na General Manager Engineer Benjamin Insumo Jr. ato lang sa eksklusibo isab na interview na RMN na DXRS Surigao. Sa pagpadadyon pa nato na dugang na mga impormasyon asanan mga balita mo kabata sa 63,000 ka mga aplikante ang nakapasar kuman sa licensure exam for professional teachers kun LEPT 2026 para sa elementary asa ng secondary education base sa Professional Regulation Commission kun PRC. Sumayapan na PRC 18,376 o 18,376 out of 32,796 examinees ang
ang may pasar para sa elementary education, 45,001 sa 61,561 isab ang may pasar para sa secondary education. Dugang paniini 15,670 sa mga may pasar sa elementary education, mga first timers sa na 2,706 and repeaters. Sa secondary 39,446 and first timers sa nan 2,706 ang mga repeaters. O pipila sa mga 100% isab na mga tungaan dinhi sa Surigao del Norte na 100% ang pagpasar sa mga mikuha sa LET exam 2026 ang nagikan sa SNSU o Surigao Norte State University Malimuno Campus. Congratulations. 100% o tanan ni ini mga first timers na may pasara tanan ang mga mikuha sa licensure examination for teachers. Congratulations. Straight to the point. Alas 6:59 binasa ato pagapadadyon nasa ato ang mga impormasyon nasa nan ang mga balita. Mihimo isab ako man na napagpasalamat an ato ang mga drivers o tricycle drivers dinhi sa syudad sa inina ila na angkon na mga training pagpalapad sa ila kay Bayo sa pag-tour o pag-giya sa mga bisita labi na sa taga-himo na training ako man na bago na tagahatag sa makatulong kada sa seminar sa una sa drivers gikan sa kagamhanan sa syudad para ini sa matudluan sila sa pagdagang sa ila pakigalubilo labi na sa ato mga bisita na mukanhi para dinhi mo bisita sa naglain-lain ng mga tourist destination dinhi sa syudad. O isa nan ini ang mapasalamaton sa amo na training an Federated President ng Tricycle Drivers Operators Association na si Nardo Salino sa kalipay sa amo na training na taga-himo ang Filipino Brand of Service Excellence o ini an ija mga pamahayag. Kita pasalamat sa ato local government. kasama makatulong kada sa seminar sa una sa Tourism Office na ang mga driver makasabot sila na unoy dako nila nga role para mulambong ekonomiya natin syudad ug marazaw po ang impresyon nan ato mga bisita local man o foreigners nga mga tourist nga mokani sa ato lugar. Importante ba sir sa imo tan-aw na ang mga tricycle drivers nato join ani na pag-training uno may kaimportante nila mga nahibawan? Importante kasi karagaw kay ini nga training di man lang ni kun Kung ano mga ma'am, tanang mga kilala na driver ang nila makasabot. Kay intentional nila kahapon, actually schedule nila kahapon ni alas na mag-validate. Oo. Tapos saan kami, kay gitawagan man kami sa amo mga amigo. Gitawagan ni Bindi Sipida, ilan na presidente. Gitawagan sila ni Rinconada, ilan na presidente. Tuyo ka presidente rin tawag sa ako mga presidente. Nag-post sila dito na mag-validation kuman. Di mo do kami sa maluoy kami sa amo mga membro. Di amo sa pahibayo na pagbantay ka mo, andamadaan nido mga dokumento kay individual ang validation kuman. Oo, lahi sa una na ila mga tao na presidente ra magdaya sa mga papel. Dito ra nila ukadon. So yan ay personal pagtong driver, approve na doon. Kuman kay hamok maning way mga tuda tapos amo mga ginsakpan di ila individual validiton dila nga namo na magbantay pag-handle po sa itong misig katao na pinakumanginabuhi ka. Bueno, ang pamahayag ni Mr. Nardo Salino na nagpaubos sa training as Filipino Brand of Service Excellence para sa ato mga bao-bao o tricycle drivers. Sumaya pa na ini ang tinguha kuman sa kagamanan sa syudad na mahimong mahibayo o kinahanglan isab na maradyaw ang mga pag-abi-abi na ato ang mga tricycle drivers sa ila pag-serbisyo ngadto sa tanan ng mga pasahero labi na sa mga bisita o mga turista na mukanhi dinhi sa syudad. Straight
to the point. Alas 7:02 na oras sa toda sa ato sa marjaw ng kabubuton ng Smart Dishwashing Paste. Ini nato programa tagapaluduhan isaba ang sa ato ng GSM Red Ginebra San Miguel tatak ng tapang tatak Ginebra. Sa ato pagpapadado na sa ato ang mga impormasyon na sanan ang mga balita dito sa kauluhan na paddadon isaba ako man na miani na nagkalain-lain na mga matud pa reaksyon ang mga panghitabo labi na ang pag-utro sa mga taga-himo sa pag-utro sa liderato didon sa Senado o kagahapon isaba amihimo na isaba kumanda na mga pagpamahayag ang Kongreso kabahin na sa ila pagpili ng mga prosecutor sa impeachment trial na Vice Presidente Sara Duterte o opisyal ng tagapangayanan kumanda ng House of Representatives ang mga miyembro na prosecution panel na magsilbi na amoy matud pa lipod sa articles of impeachment kontra na kay Vice Presidente Sara Duterte sa nakaduol na hearing o paghusay sa Senate Impeachment Court. Kabahin sa mga tagabutak na House prosecutors sila si Representative Jervila Luistro, Kate Flores, Bella Zamora, Lawrence Defensor, Joel Choa, Laila de Lima, lakip na si Chela Jugno, Terry Ridon, Roger Gutierrez, Kakabagaw, Tawagan ni Bildi Sipida, na presidente. Sumaya pa sa Itawagan sila ni Ring Kunada. ang grupo ang tagtahasan kumana iatubang sa nan matod pa dipinsahan ang mga articles of impeachment sa Senado sa panahon na ini mag-convene isip impeachment court. Tagtuhuan isab na mahimong matod pa mahimong makuti isab ang paghisgot sa mga aligasyon na kontra na sa Vice Presidente samtang nanawagan ang mga magbabalaod ng patas ng transparent na proseso sa ini na amo na paghusay na mga lakang na ini ang tagtudlo na importante na yugto sa kasinatian na Kongreso na subli magpakita ng ilagahom sa listatura sa pagpanubag sa mga opisyal ng ato ang gobyerno. Straight to the point. Samtang taghimo isab akuman ang dugang mga paghahangyo ni Senador Bato de la Rosa ngadto na sa ato ang kagamhanan labi na ang personal niya na panawagan kagahapon ni Senador Bato de la Rosa, Ronald Bato de la Rosa ngadto na kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dili siya isurrender sa International Criminal Court o taghangyo pa niya na matud pa wayay kasuko sa ija na presidente o naibayo siya na wayay personal na kasuko sa ija na presidente amo na sa pagkuman mi apila ini sa naunta an ija atimanon ang kada Pilipino na dili dapat madaya sa iba ng mga kanasuran. Sumaya pa ni De La Rosa si Marcos ang Your arrest warrant presidente was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Ang kada Pilipino Mr. De La Rosa, isang ng senador na wayay jurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC. O taga-butyag pa ni De La Rosa na matud pa ikalipay niya kung ibutyag isaba sa isulti ni Marcos na atubangon ng senador ang ijak kaso at dinhi sa Pilipinas. O ini amoy ija panawagan kagahapon na kung may pagmahal ini sa nasud na presidente ang proteksyonan na dili lamang siya kun dili matag Pilipino. Straight to the point. Samtang lima isab ako man ka mga senador na mihangyo kuman ang aduna kay De La Rosa na mo surrender na lamang ini sa mga otoridad o isa ka resolusyon ako man ang taga sangat isab na sa Senado para maawhagan isab na Senador Bato de la Rosa na voluntaryo na mo surrender na sa mga otoridad sa nanmo agi sa sakto na proseso nan balaod kabahin na ini sa warrant of arrest na tagpagawas kontra sa ija sa International Criminal Court
ang Senate Resolution number 395 ang tagsangat nila Senador Francis Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Panfilo Lacson, Riza Ontiveros o Bam Aquino, samtang nagpabilin dyaon sa Senado si De La Rosa ilayom sa protective custody. Nandiyato na Lunes kung ato kayo numduman tagpahimutang si De La Rosa sa protective custody ng Senado sa ilayom ng bag-o na liderato ni Senador o Senate President Alan Peter Cayetano. Sa resolusyon tagbutyag ng mga senador na bisan kung may mga gahom o pribilehiyo ang taas na kapunungan ng Kongreso ilayong sa konstitusyon, dili ini tugutan ang Senado o dili ini tugutan ang Senado na magsilbi na sanctuary o maghatag ng immunity gikan sa pag-aristo sa bisan sino na miyembro ni ini. Tag-explicar isab na ang mahimong immunity na taghatag ng konstitusyon sa mga senador ang limitado lamang sa mga kaso na may asilot na dili sobra sa unom ka tuig na pagkapriso samtang daon sa sesyon ang Kongreso. Dugang pa nila na wayay probisyon isab ang konstitusyon o sa Senate rules na naghatag ng gahong sa Senado para jaoy protective custody, institutional refuge o kaha immunity kontra sa lawful arrest o surrender process. Tagpaklaro isab ng mga senador na sa mga nanlabay ng mga kaso sa gikalambigitan ng mga kanhi senador, labi na sila Juan Ponce Enrile, Laila de Lima, San Antonio Trillanes IV, ang taghimo ang pagrespeto ng Senado ang judicial process. Tumong niini ang resolusyon na ipadumdum na wayay constitutional o tagtawag na statutory authority ang Senado para maghatag ng proteksyon kontra sa mga lawful arrest o judicial proceedings. Straight to the point. Alas 7:09 na o kuman na taod-taod no mo sunod na ang dugang pa ng mga update o mga balita sa RMN Network News o sundan ini sa diretso balitang Surigao. O ngadyan mo sa ato pagbalik sa second portion daghan pa nato ang mga isgutanan sa inin mga panghitabo isab labi na sa pinaka latest na update sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. O ini amoy ato isab mga isgutanan lakip na ni ini ang kaso isab na taga-tubang kuman sa ICC ni Senator Bato de la Rosa na diin tag-butyag kuman na bag-o dya i-konfirmasyon isab kahapon na adlaw na International Criminal Court kon ICC na an arresto warrant na nakitaan kuman iban sa pag pasigarbo ng dato na milabay na adlaw ni former Senator Trillanes taghimo akuman na kumpirmadong jaoy gajud tagpagawas na arrest warrant kontra kay Senador Bato de la Rosa na una tag-issue under seal ng pre-trial chamber na daton Nobyembre 6, 2025. Og ini ang taga pangayanan na sa ICC si de la Rosa isip co-perpetrator o kaiban sa krimen kalabot na sa kasong crimes against humanity na taga-atubang na kanhi Presidente Rodrigo Duterte. O kagahapon na nagpagawas na report isab at sa nan konfirmasyon na ICC na tinuod na jaoy arrest warrant kontra kay De La Rosa na taga-issue na pre-trial chamber nandiyaton pa milabay na Nobyembre 6, 2025. Kung ato kay numduman nandiyaton na Lunes pa isab ami tunga sa Senado si De La Rosa human sa ija pag-absent na ini unom kabuyan gikan pa na dato Nobyembre 2025. Straight to the point. Alas 7:11 na oras sa toda sa ato sa marjaw ng kabubuto ng Megasoft Hygienica Products Incorporated ang tigimo ng Lampin Pants Baby Diaper na idyo mapalit ako man sa tanan ng mga drugstores o grocery stores sa
nation sa naglain-lain ng mga barangay o galakip na diyon sa mga kamunisipyuhan. O good morning diha sa tanan nato ng mga suging di paminaw nagtan-aw sa ato Facebook Live. Si Randy Santiza sa June Caranto o Ikad Marubutak. Good morning Ma'am Gay. Shout out ko kay Elsie Ider na avid listeners nimo sa barangay Baybay. Oy, good morning diha taga Baybay labi na kay Elsie Ider. Gikan ni Jake Katuburan. Salamat Jake. Kay Malakay Erlindo, Mano Datoy, Diana Rose Azilagon, Felicidad Infimo Estubo. Good morning. John Rambo sa Mindanao o kay Malakay Erlindo o ngadto na sa ato sa mga suki di doon sa Barangay Candanipa Housing. Happy fiesta sa tanan nato mga taga Candanipa malipayon na pag-asaulog sa ijo kapistahan. Labi na diyon sa taga housing sa Barangay Canlanipa sa ilan ni Mads Carmi Lansin and Boboy Lansin. Marajaw na fiesta sa ijo. Sana sa ijo mga silingan didon. O gadya pay fiesta kuman didon sa may Barangay Mabini marajaw na kapistahan isab didon sa Barangay Mabini, Surigao City. O mo sunod na naduganghan ay pa sa atong mga balita sa RMN Network News o sundan sa Diretso Balitang Surigao. Kaiba na ako diri sa control, J.O. Bataan, Perly Fernandez nando ka dito sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyo Man Gaydol Futsu, Marajaw na Miyerkules. Straight to the point. RMN Network News. ICC, sana tinanong niyo muna kung anong kaso kasi kung pag-uusapan natin kung madadala